construction at implementation sa ating ahensya. Kabilang, isa po rito yung sa malalaking project natin, yung design and build. Sa maliliit naman po, tinaasan natin yung delegated authority ng ating mga provincial engineers at saka mga regional offices. Kasi dati nakacentralize lahat eh. So ngayon po ay tinaasan natin yung kanilang delegated authority para bumaba sa kanila yung trabaho at mas mapabilis po yung performance ng aming trabaho. Sa restoration ng when it comes to number of hectares, sa 2024, ano yung target nyo at ano na yung status ng inyong... Kasi importante ito, gusto namin na mabigyan kayo ng malaking budget. Ang importante, dapat nahihit natin yung gusto nating mangyari. Dahil kung hindi, medyo baka masayang yung nilalagay nating budget do para sa inyo. Wala lang ako yung specific data, sir, but kung titignan mo ang measurement kasi natin lagi dito sa mga ahensya ay yung kanilang ano tawag doon? Yung disbursement? Hindi yan. Ang tinitignan natin is yung physical and financial status natin. Generally, tumaas naman po tayo. So, hopefully sa next hearing, may yung mga target versus actual performance, may bigay natin sa committee para at least alam natin na nangyayari yung hinihingi ninyo ng budget. Mr. Chair, baka pwede pa submit nung performance nila for 2024. Yes, sir. You're a GOCC, right? Yes. So you have an annual report. Do you Yes, have an very annual, satisfactory. you have a copy of your annual report for at least 2023? Yes, sir. Pwede namin i-provide, sir. Can you send one to Congressman Brones and one to the committee secretary? Yes, Thank sir. you. Gaya po ng sinasabi ko, yung aming performance sa GCJ ngayon is very satisfactory. So that would mean yung mga target natin ay nahihit naman natin. Wala lang po ako nung yung data, but ito present po namin sa susunod. Opo. Mr. Chair, sa NEP, bumaba yung budget ng NIA. Pero pagdating sa BICAM report, mukhang merong report na 69 billion. More or less the same ng 2024. So, ako, Mr. Chair, personally, talagang kailangan nating increase continuously ang budget ng Department of Agriculture. Even si Presidente, lagi sinasabi na medyo napabayaan ang ating sektor ng agrikultura. It's good nung panahon ni President GMA, ang Department of Agriculture ay number 3 sa mga line agency pagdating sa pagbibigay ng budget. But this time, ang ating Department of Agriculture ay pang-8 sa line agency. Doon natin makikita ang pagbibigay ng priority sa food security sa ating farmers and fisher folks. Mukhang naiiwan. So, yung comment kanina at nakita ni Mr. Chair kung bakit yung pinakapures na mamamayan sa ating bansa ay yung farmers, ito yung resulta na mahabang panahon na napapabayaan ang ating sektor ng agrikultura. Hindi lang sa budgeting or sa pondo, even sa protection. Wala tayong protection sa ating farmers. Sa importation, walang limitation. At basta nag-apply ka na SPIC, approve ng approve. Even ito'y time ng panahon ng harvest time. Hindi lang sa rice, sa lahat ng commodities ng agriculture. Iyon ang nangyayari. Basta nag-approve nag-apply ng import permit,
para makapag-import ng any agricultural commodities, wala tayong limitation. So, tumataon ng harvest time, nalulugi yung ating farmers sa rice, sa sibuyas, sa lahat ng commodities, even sa pork and chicken. Kaya, hindi tayo dapat magtaka hanggat hindi natin binibigyan ng protection sa over-importation. Ngayon, it's good na meron tayong batas na pwedeng makapigil sa smuggling, hoarding, cartel profiteering. Dati wala. So hopefully, masampulan. Kaya nung mag-report si Mr. Chair na mukhang nag-uusap yung si Secretary at saka ang mga importers na para bumaba ang presyo ng bigas. It's good kung talagang mangyari. Pero hindi ibig sabihin nun, ay kailangan tumigil tayo para malaman kung bakit sa haba ng panahon na ibinaba yung tariff rates, binaba yung bumaba ang international price ng rice, bumaba ang farm gate price, ay napagsamantalahan yung ating mga consumer na hindi bumaba yung presyo ng bigas. Hindi ibig sabihin at tumayag ang mga importers na yan ay bababa, ay tapos na yung problema. Ang kailangan natin, masampulan natin kung sino yung nagsamantala sa panahon na dapat ay bumaba ang bigas, ay nagdusa ang ating mga consumer at bumagsak ang farm gate price ng ating mga farmers ng walang masasampulan, Mr. Chair. Hopefully, yung diin ng Quinta Committee para talagang hindi na mangyari yung pagmahal ng presyo in spite na dapat pinakikinabangan ng consumer ay hindi na maulit, Mr. Chair. At nangyayari lang yan kung may masasampulan. Pag walang nasampulan, Mr. Chair, naniniwala ako parang wala tayong batas na bagong ipinasa na ang sabi nga ni Mr. President, ng ating Presidente, enough is enough. Bilang na ang araw ng mga nagsasamantala sa ating magsaka at consumer. Hopefully, Mr. Chair, hindi magbago ang focus ng ating committee, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Plato? Thank you, Mr. Chair. After Plato, Castro. My dear colleagues at mga guests, unang-una po ay gusto kong pasalamat kay Administrator Guillen sa pagbibigay ng solar-powered pump for irrigation projects sa aking distrito. Malaki po ang natulong sa akin, mga kababayang magsasaka ng mga irrigation projects na ito. Gusto ko lang pong tanungin ang ating Administrator tungkol po sa issue ng pagpasok ng salt water sa mga kabukiran na malapit sa Angat River dahil sa backflow ng tubig galing sa dagat kapag panahon ng high tide. At ito ay dumadaan sa mga irrigation canals na kailangan na rin nating ayusin o kumpunahin. Hindi ko lang inabot kanina, Administrator, yung comprehensive strategy presentation ninyo. Ito ba kasama po sa ginagawa nyo para matugunan natin mga sirang irrigation systems at saka yung pagtatapos ng mga naumpisa ng irrigation projects? At ang mabuti naman po, at alam ko na may consultation ito sa ating mga magsasaka sa local government units. Thank you, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Sir, ang totoo po niyan, yung issue doon po sa area niyo is kino-coordinate din po namin sa DPWH for possible convergence project. Kasi ang maganda yata doon malagyan ng gate, yung ano po, and then ng pump station. So, kasama po yun sa ating nirecommend. Kasi naka-identify kami lang around 84 billion pesos na pwedeng collaboration ng DPWH and NIA na pwede na lang ipasok sa kanilang flood control projects. So, medyo gipit lang siguro yung panahon nila para ano. But, sir, kaya ito yung isang priority project natin. Kasi nakakabawas din po, Mr. Chairman,
kung tungkol sa may saltwater